Okay, dito na lang tayo kay ano, kay Kuya A. Kuya A. Hello, good evening. Hello po, good evening po. Hello, good evening, bro. Oh, Maririnig po. Good evening po. sige, go ahead, bro. Yung tanong ko lang po, yung kasi, ano yung position ng sa church yung mga accidents, di ba? Kasi yung isang araw, last week ata yun pala, last week. May na-aksidente kasi dito sa amin. Pero ano kasi, may parang national highway yung malapit sa amin. So mag-ama, nag-motorbike sila galing city papuntang province. Sinulubong nila yung bus, patay yung dalawa. So parang sa daanan mismo. Ang ginawa nung parang may lapit na tindahan doon, nilagyan ng cross tapos parang in a way hindi mo na pinadaanan ng ilang araw yung road dahil nga parang respect sa area kung saan namatay yung tao. So ang tanong ko lang kung ano yung position natin sa church doon. Pwede ba Brother, yun o isang pamahiin lang yan? Yun, di ba? Yung parang may na-aksidente sa road tapos nilalagyan ng cross. Brother Angel? Well, it's just well, that's part of tradition. Kahit sa mga TV ngayon, no, sa mga news, makikita mo yung mga may nagbarilan, may patay, tas may kandila, no? So Yun nga. oo, sa mga news ngayon eh. Tapos hindi na dahil wala na yung bangkay, wala na yung ano, makikita mo kandila na lang nakatirik, no? But yes, so candle kasi significance naman sa Catholic Church talaga. Biblically talagang may candle din. So lighting candle kasi, candle first, unang-una ay simbolo ni Jesus bilang light of the world, kapatid. And a candle also, it symbolizes na yung mga prayers natin na papunta sa Diyos. Yes, so two things, no? Light of the world. So yes, wala nang problema 'yan, no? This significance. So because even sa ano, 'di ba, kaya why we light candle in the altar, no? Why we light candle? So wala naman ano 'yon kasi it's symbolizing Christ, no? When you light candle, it symbolizes Jesus Christ as a light of the world. So wala namang problema yung kapatid because connecting yon do sa faith ng mga Katoliko. Dahil tingnan mo, ang mga Katoliko lang nag-aano ng candle. Sa mga ibang ano, hindi ayaw nila ng candle. Yes. So they don't. Oo. So yung cross and candle that symbolizes yung faith nila sa Roman Catholic. So just like why we need to have an altar, no? Sa bakit mo kailangan mag-altar sa bahay kung may dapat, di ba, altar lang sa church. So ganun din, because of our faith to the Catholic Church, dinadala natin sa bahay yung altar. Kaya allowed ng Catholic Church, yes. So ganun din, why we light candles sa mga sementeryo, sa ano, because that symbolizes our Catholic faith, kapatid. So inaalay natin yon para sa prayer din, papunta langit, and at the same time, it's a symbol of Jesus Christ, kapatid. Okay. So wala palang ano yun, parang walang superstitious. Wala naman kasi candle siya, unless lagyan mo ng ano yon, ng pagkain, yung mga kung ano-anong handog, no? That's offering. That's completely different. But candles, biblically, at a church, wala naman. Yes, Okay ang naman. candle talaga symbolizes Flower candle saka yung cross andun eh. Yes, maraming significance, lalo rin flowers, no? Mama Mary, ang favorite niya is roses, rose. So symbolizes flowers and roses. So lahat yan, pag nag-symbolize yung faith natin sa Catholic Church, wala tayong nakikita masama, kapatid, lalo na yung cross. No? So that symbolizes sa Catholic faith na nilalagay mo lang doon yung faith mo. Sigurado yung Katoliko yun pag may ganun. So wala ring pinagkaiba na yun nga, yung nagtanong dati, bakit may pwede bang may altar sa ano sa bakit may altar sa bahay, ganun din. So ni-research ko yan, ang sabi ng Catholic Answers, because inaano natin yung faith natin mismo sa bahay natin, dinadala natin. Ganun din ang ginagawa natin kapag may patay, may ano. Faith po yun, kapatid, walang problema doon. Opo. Actually yung may-ari naman ng tindahan, nagsuggest ako sa kanya.
mas mainam din siguro mag-alay ka ng ng mass intentions for those yung na-disgrasya nga. Yes, that's another thing. Pwede maganda yung suggest natin. Wala pinaka the best kundi yung mass intention. Actually, sa mga nakikinig ngayon, no, may isa ako na sa YouTube, napakaganda nito. Hindi ko alam kung isang deacon yun o pare, nagpakita yung soul niya dito sa isang pare na buhay. Laging mga ilang araw nagpapakita siya, sabi niya, i-pray mo, ipagmisa mo ko, nasa purgatorio ko, sabi niya, no. So sa mga nakikinig ngayon, maraming kwentong ganito eh. Ngayon na-realize ko nung yung paring yon sa kakakulit, sabi nung pare, sige na nga. So inano yung pangalan niya nung soul, no? Nasa purgatory daw. True story. Alam niyo po yung pare, nagmisa siya kahit siya lang mag-isa. Pumunta sa altar, nagmisa siya for the soul of this priest or deacon. Alam niyo po, from that day, nung nagmisa siya, nakalampas na siya sa purgatory, dumiretso siya na sa langit. So sabi kong ganun pala kahalaga ang pagmamas sa mga departed ones natin. So in other words, yung ngayon, 'di ba, may Gregorian masses 30 days. Lahat po na nakikinig ngayon, napakahalaga pala noon. Yung ipamisa mo, yung mass intention for the soul. And dahil doon nag-open ng mind ko, biro mo nung mismong nakulitan na yung pare, biglang pinagmisa niya kahit siya lang mag-isa kasi nakukulitan na siya. Ayaw naman yung sa special intention sa mass niya na kasi parang ngayon na ginagano siya ng soul. Pag that time, thank you. Gumano na lang yung soul and then now I can enter heaven. And sabi ko, wow, ganun pala ka-importante sa kaluluwa ng mga mahal natin sa buhay ang misa. So, yun, that's the best suggestion. Kapag may namatayan, imbes na kung ano na gawin natin sa tradition, ipamisa natin siya. And now, sa lahat ng mga ang dami pong nakikinig ngayon, sa intention of mass, ilagay niyo po yung mga departed loved ones natin. Napakahalaga pala nun ng nila, ng at least pag-save nila from purgatory going to heaven. Opo. Yeah. In addition to that, Brother Angel, yung sa church kasi natin dito, yung Monday kasi, yun yung mass offering intended for all the souls in purgatory. So, kaya kalamitan sa mga Catholic cemetery, mayroong mass on Mondays inside the cemetery for that purpose. So, sa mga hindi lang nakakaalam. Yes. But not only that, you can always do that. Ngayon kami sa Sunday, actually last Sunday lang, ngayon lang nangyari, no. Sila, mayroon nga ako rito, binigyan kami ng listahan ng mga departed ones namin, mga namatay. Tapos ilalagay daw namin sa sabi ni Father, pagpa-pray nila. So, you can do that anytime naman kung gusto mong ipagdasal yung Mayroon nga tayong Gregorian Mass for the soul, 30 days yun straight. Dire-diretso po yun. So, sinabi mo, Monday okay lang din. But every day po, pwede nyo po ipamisa yung loved ones natin para ma-save po sila. Napakalaga po sa kaligtasan. Yes po. Yes.